Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Nalipay ko nga makasimba uban kaninyo in his Golden City Alliance Fellowship. Dugay-dugay na kung wala nakabalik, murag ang katapusan siguro nga nakasimba ko uban kaninyo was in 2012. Katubi taong National Women's Convention dinhi gihimo sa Cagayan de Oro. So dugay na gyud og salamat sa Ginoo nga makapakig-uban kaninyo og makita ang mga gihimo sa Dios sa inyong taliwala. Dili man ko fan sa Denver Nuggets, so ay lang mo kasuko. Pero kaya sila man ang champion, so saludo ta sa ila. Pero murag matud pa sa kadaghanan, ilabi na sa mga members sa team sa Denver Nuggets, matud pa nila kung wala tong ilahang extraordinary player, dili sila makadaog. Usaw na pag-pronounce ang iyang ngalan, murag Serbian mangguna siya, so Nikola Jokic. So di kay ko ka-pronounce sa iyang ngalan. O murag talagsaon o abilidad ning tawhana, gawas nga 7 feet tall. Murag naa siya mata sa likod sa iyang ulo. Kay makita man niya ang iyang mga teammates nga mupasa siya bisag wala magtanaw. Murag mao gid na ang iyahang extraordinary ability which makes his teammates very very good kay ang iyang mga teammates ang mo-score sa iyang pagpasa. And makita nato nga ang presensya sa usa ka extraordinary nga tawo sa usa ka team mahimong makahatag og kaayuhan o kadaugan sa maong basketball team. O nagtuo ko nga dako-dako siyang premyo. Di na lang nato siguro pangutanon siya og pila ang iyang premyo. O kay 28 anyos pa man siya, pwede pa siyang modula og pila ka tuig. O tingali mahimo paghapong champion ang iyang team. Pero kung siguro mag-edad na siya mga 48 o 68, murag dili na nato siguro siya makita nga modula. Kay matud palagi ni Pastor J, magsakit naman ang mga hawak anang panahon na. Ang mga tuhod na may daghang gibati. O dinhi sa kalibutan, temporaryo ra gyud ang maong sitwasyon tungod kay lumalabay lamang apan kon ang presensya sa Ginoo anaa sa atong kinabuhi kini walay limitasyon o kini magpadayon hangtod sa walay katapusan. Ablihin ninyo ang inyong mga Biblia sa libro ni John. John chapter 20, musugod kita pagbasa sa verse 19. John 20, beginning with verse 19. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came.
So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe it." A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told them, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen me and yet have believed." Panalanginan sa Ginoo ang mga pulong nga atong nabasa. Nining panahuna nga human nga gidakop ang atong Ginoong Hesus, gidala siya kang Pilato, kang Herodes, onya gidagmalan siya, gipapasan siya og cross, onya gilansang siya sa cross. Namatay ang atong Ginoong Hesus o gilubong. Ang mga disipulo aning panahon na nagkatibulaag, nagtago-tago, kay nahadlok sila nga sila ang isunod. Ilalimang ka ba nga ang imong gisunod sa sulod sa tulo ka tuig? Unya nakita nimo nga naghimo siya og daghang mga kahibulungang butang. Kalit lang nga gikuha sa imong mga mata o dili na nimo makita kay gilubong naman. O gawas pa niya na, dili lang nahadlok sila nga sila'y isunod. Nahadlok sad sila kay gipasanginlan sila nga sila ang nagkawat sa lawas ni Kristo. Ambot tugon sa inyong bation nga nahadlok na mangganita onya pasanginlan bagyuta nga nangawat. And to understand this, stealing from the Roman government is a capital offense. Sa diha nga gilansang si Jesus Christ sa cross, it was the Roman government who executed him. And when he was placed inside the tomb, the Roman guards were there. Kay ang lawas ni Jesus Christ was now the property of the Roman Empire. And to steal from the Roman Empire, dili siya basta-basta nga butang. O ang tanan nga mga agianan padulong sa Jerusalem, doon na nay mga checkpoints. Aron nga mahibalaan kung kinsa sa ila ang magdala sa lawas ni Jesus. And you should understand that the disciples were not from Jerusalem, they were from Galilee. Dili sila taga Jerusalem, busa kung gikawat man gyud nila ang lawas ni Jesus, kinahanglan dalon nila pagawas. Ang problema nga ang mga otoridad nangita na sa ila o nga kung madakpan sila, basi sila ang isunod nga ilansang sa cross. Apan sa diha nga naa sila sa maong sitwasyon nga gikuyawan sila. Naa sila sa sitwasyon nga murag wala na sila'y adtuan. Mura silag manok nga naputlan og ulo. Kita mo manok nga naputlan og ulo, ambak-ambak na lang. Wa na siya kabulog asya sa padulong, hangtod nga mamatay na siya. Ingon ana ang sitwasyon sa mga disciples niadtong panahon na. Og sa diha nga naa sila sa maong sitwasyon, giingon sa atong gibasa nga bisag nakasirado na ang ilang mga puwertahan, misulod ang atong Ginoong Hesus. Og duha ka higayon. Primerong higayon, wala si Tomas. Og sa
Giingnan siya sa mga kauban niya nga, uy, nakita na mo ang atong Ginoo. Siya, adi ko mutuo. Gawas kung akong mabutang akong tudlo sa mga samad sa iyang kamot, o ang akong kamot ibutang diya sa iyang kilid, dili ko mutuo. Busa sa ikadawang higayon nga sila nagtigom, og naa na si Tomas, misulod na pod ang atong Ginoong Hesus, og iyang gipakita ang iyang kaugalingon ngadto kanila. Og dunhay duha ka butang nga gusto nakong hatagan og pagtagad. When the presence of God is with us, the first thing that I notice, primerong butang nga akong nabantayan, nga sa wala pa mo sulod ang atong Ginoong Hesus, wala pa nagpakita sa ila, the disciples were powerless. Wa sila'y gahom. They were against the most powerful force at that time. Wala nila mapunggi nga gidakop ang ilang Ginoo. Wala nila mapunggi nga giayos siya og sakit. He was tortured. Kadto bitawng film nga Jesus nga si Mel Gibson man siguro. The Passion of the Christ. Ang uban wala ganahi ato kay murag ngilngig kaayo nga hastang iyang mga unod nga langkat. That was only a dramatization. Kay ang torture nga naaguman ni Jesus from his head down to his feet. Unya sa Roman Empire, when they crucify a person, it is a capital punishment for treason. Dili nila bilinan og sinina ang kriminal. So kana nga itong makitaan nga mga picture nga Jesus Christ nga nagdupa unya nagbahag, respeto na lang na sa artist. Kay drawing raman. So drawingan po niya bahag kay. But the reality, when the Roman authorities would crucify a person, he would be naked. So not only that he was tortured physically, but he was humiliated. O ang mga disipulo were powerless to stop it. Si Pedro, murag nagsulay-sulay siya. Sulay-sulay siya. Nanguha po siya sundang. Nanigbas po siya, butalo po to si Pedro. Nganong dalunggan ramay na igo. Liog unta. He tried, but they were powerless. Can you imagine being powerless? Wa kay mahimo sa mga sitwasyon sa imong palibot. Naa sila dito sa sulod sa usa ka balay nga nagakurog. Wa sila mahimo kung moabot ang mga sundalo, dakpon sila. They were powerless. But when Jesus came in, the first thing that Jesus did to them was to give them authority and power. And what was that power? What was that authority? Jesus said, receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Now, I have to admit na dili kayo siya popular nga passage sa mga evangelicals. Dili kayo tatigisgot ani. Og nakasabot kog ngano. Because this passage was abused. In the Middle Ages, when corruption came into the church, kini nga passage gigamit sa pipila ka mga tao to enrich themselves and to be powerful. Kay gilaliman be pagka kung ako doon ako aning power to forgive sins. O niya, pila mo kabuk diri karon, granting nata sa
150 to 200. Unya kada usa sa inyo nga muanhi sa ako kay naa ako'y power to forgive sins, mubayad. Di ba di dato kay ko? And that exactly happened in the Middle Ages. When some people say, di ka maluwas, kung dili ka muagi sa amo o dili ka mukuhag sertifiko nga napasaylo na ka. O ang imong anak, imong igsuon, imong ginikanan namatay, unya uway siguradog tuwa siya sa langit. Pero kung muagi ka nako, unya na ako'y gahom nga pasayloon siya sa iyang sala. Pero mubayad ka. And that was exactly the reason why Martin Luther, people like John Huss, I don't know if you are familiar with these names. Martin Luther in Germany, and perhaps I can mention this again on Friday. These people stood against the corruption in the church. Nga, dili ipamaligya ang kaluwasan. Nga dili mag-issue og certificate ang simbahan aron nga ang usa ka tawo mapasaylo sa iyang sala. This authority is given to every believer. Every believer. Ingon din if you forgive anyone his sins, they are forgiven. Only God can forgive sins. Let's make that very clear. Only God. In fact, the Jewish people were offended. They were scandalized. Sa dihang miingon si Jesus Christ at tungkol sa katawo nga bakol, ingon si Jesus, ang imong mga sala, gipasaylo na. Ingon ang mga Hudyo, kinsa man ka? Anak ramang ka o karpintero. Unsa may imong otoridad nga mupasaylo ka og sala sa usa ka tawo, because historically in the Old Testament, although in the Old Testament there was promise of forgiveness, nobody actually heard the words, your sins are forgiven. You can read the Old Testament over and over again. You cannot find any person nga giingnan siya ang imong mga sala na pasaylo na. None. Wala gyud. Kadtong mga sakripisyo, katong mag-ihaw og mga baka, mag-ihaw og mga karniro, mag-ihaw og mga kanding, ang dugo nga gamiton para lang tabunan ang sala. Dili mapasaylo ang sala pinaagi sa dugo sa mga mananap. But since God is a just God, kinahanglan tabunan ang sala aron nga ang dugo mao iyang makita, pero ang sala tuwa di gihapon maghulat sa pag-abot ni Jesus Christ kay siya lang ang naay igo nga sakripisyo nga makatangtang sa sala sa tibuok nga kalibutan. And so when Jesus said to his disciples, I am giving you the authority to forgive sins. That is an extraordinary power. Walay lain nga gihatagan ana kundili ang tanan nga mga sumusunod kang Kristo. Pero kita sa evangelicals, talaga sara nato ni ginagamit. Tungod lagi kay naay history of corruption and abuse. But corruption and abuse does not nullify the truth. Ang kamatuoran mao nga ikaw ug ako gihatagan sa Ginoo og gahom, otoridad nga kun ang usa ka tawo maghinulsol sa iyang mga sala, we have to tell the person, we have to let him hear that his sins are forgiven. Pero sa akong ikaingon, talagsara kayo niya sa alliance. Talagsara yun ni. And I think we are doing this service
to God's people. Kay kung magsige kag una-una nga, napasaylo ba ko o wala? Si kag una-una ba? There was a lady several years ago nga nagpaampo siya. Medical doctor naman to siya. Successful na siya sa iyahang profession. Pero bugat ang iyang kasing-kasing. Ingon siya, Pastor, bugat ba ang akong kasing-kasing? Gidawat naman ang tanako si Jesus Christ nga akong Diyos ug manluluwas. Pero naagyapoy nagahasol nako. Inako, wala ba ka magtuo nga naa siya gahom nga pasayloon ka sa imong mga sala? Siya, kabalo ko naa siya gahom nga pasayloon ko sa akong mga sala, pero gusto na kong mabatian ba? Gusto na kong mabatian. Inako, unsa man imong problema? Ingon siya, sa high school pamanggod ko, nabuntis ko. Unya, di ko gusto nga maulawan ang akong mga ginikanan. So akong gipa-abort ang bata. Nyagi ka na tong panahon na gahasol gyud sa ako. Bisan hangtod nga ning dawat nako sa Ginoo, murag sige man gihapog balik-balik. So giingnan nako siya, by the authority of the Lord Jesus Christ, your sins are forgiven. Nagluhod siya, naghilak. But when she stood from there, she stood with joy in her heart, knowing that the Lord Jesus Christ has forgiven her. Igsoon kinahanglan madunggan sa mga tao. The words, your sins are forgiven. Katong tuwa sa General Assembly, katong atong speaker, si atong Indian, Stephen John, right? Sa naminaw ko sa iya, I think it was the second day, exactly what we are talking right now. He said, believers should hear the words, your sins are forgiven by the authority of the Lord Jesus Christ. Kay kitang tanan makasasala man. In one way or another, doon na tayo nahimong mga sala atong hinulsulan o kinahanglan madunggan nato ang mga pulong, ang imong mga sala gipasaylo na. That is our authority. That is our power. We can go anywhere in the world. And we can tell the believers lang, your sins are forgiven. Ang ikaduha nga mahitabo dinhi sa diha nga nimpakita ang atong Ginoong Hesus. Not only that they were transformed from being powerless to being powerful, pero ang ilang power is to forgive sins. Dili power nga iduot nimo ang imong isikataw. The power is about forgiveness of sins. The second thing is that they were transformed from people without purpose. Kay hunahuna aragod nga ang imong gisunod sa tulo ka tuig namatay. Nya wala na siya, di na nimo makita. Wala na sila, there was no reason to go on. I read about a church in America. Di lang nako isulti ang ngalan kay basig familiar sa inyo. For 50 years, katong simbahan na perte ang iyang pag-uswag. Nakahimo sila og cathedral that can accommodate 15,000 people. I cannot imagine. Wala magyud ko makaadto atong cathedral, pero nakaadto ko sa simbahan ni Bill Hybels sa Chicago. Nga murag ingon ana ka dako. Tulo ka andana ang balkon.
15,000 ang ma-accommodate in one service. And for 50 years, they became very, very fast growing. Ang ilang collection for 1 year was $150 million. Ingon ako sa mga taga Zamboanga City, bisag piso na lang, ayaw na lang ng dollar. Bisag 150 million pesos na lang ba? $150 million a year. And they grew very fast. Pero kaya ang ilang founder, matigulang mangyod. Sadyang nag-80 na siya, dili na gyud pareha atong 30 anyos pa. O later on, he died. Sadyang namatay siya, naghinay-hinay po og bahada ang simbahan. Dili na ko ma-imagine ang building nga maka-accommodate og 15,000 o niya mga 500 na lang ang manambong. Pwede kang mag-basketball dito sa sulod. Kay patay naman ang founder, hinahinay o decline. And about 8 years ago, the cathedral was sold. Nabaligya. Hinunghungay sila, murag nakahibalo sila ani. Di lang ako i-mention ang ngalan. When the founder died, wala na. Wala na gana ang mga tao. Ingon na ang nahitabo sa mga disipulo sa dihang gilubong ang ilahang Ginoo. Pero sa diyang nagpakita siya, nausab. Primero, wala na'y purpose. Si Tomas, siya og dili nako makit-an ang iyang mga sama, dili kumutuo. Ginatawag nato si Thomas nga doubting Thomas. But when Jesus appeared to them, these disciples nga naay kahadlok sa ilang mga kasing-kasing, wala na'y rason para magpadayon. They stood from there and they went their separate ways. Nag-google ninyo kung asa nangamatay ang mga disciples? Have you googled that? Naaman na sa internet? Of course, James died in Jerusalem. And John was exiled on the island of Patmos. Siya lang siguro ang namatay of old age. All the others were martyred. Matthias went to Cappadocia. Pag-abot niya sa Cappadocia, gitabangan siya sa mga bugoy, gibuak ang iyang ulo, gibunalan siya bato. Saint Thaddeus went to Iran. And he was also killed in Iran. In fact, one of my desires is that before God will take me home, that He will give me a chance nga makabisita sa Iran. Yung sila, Pastor, nga itong gusto magkamaatog Iran. Gusto ko mutanaw atong simbahan nga gitukod ni Saint Thaddeus. 66 AD. Hangtod karon naa pa. Inakinan ako itong akong amigo nga Shiite Muslim, kay Shiite man ang Iran. Brad, pangitae daw taog sponsor kay mga tuta dito. Kay gusto ko mutanaw anang simbahan nga ang ordinaryong disciple, Saint Thaddeus, di man kayo siya sikat nga disciple, pero niabot siya sa Iran o nakatukod og simbahan dito nga hangtod karon. The oldest Christian church in the world is in the province of Azerbaijan. O gusto mo ato inalang ko kay mangita tag sponsor. Because it excites me. Nga nagtago-tago na ang mga disciples. Nangahadlok na. But when Jesus appeared to them, they went to the farthest regions of the earth and lived and died for the Lord Jesus Christ. Thomas. Asa ni ato si Thomas? He went the farthest.
Ang uban naabot dito sa Babylonia, naabot dito sa North Africa. Thomas went to India. Nagwalis siya sa pulong sa Ginoo dito sa India. And today, if you go to the state of Kerala, hundreds, thousands of Christians in the state of Kerala owe their spiritual heritage to Saint Thomas. Hangtod karon, naay mga medical students sa Davao City, nga mga Indians, and I met them. Amo silang gipangutana, asa mo gikan? Southern India. What particular state? Kerala. Are you a Christian? Yes. O niya, manimba sila. Kinaiyaan ng mga Indian students. Magwali ko atong simbahan nga ipasturan po sa akong anak. Iniguman na sa closing prayer. Kita mga Pilipino, basta human ang closing prayer, iyahay naman tagawas. Pero kaning mga Indian, 18 years old, 20 years old, they would come to the altar and kneel down. Di sila mukawas na yun. Magluhod sila sa altar. Inako, kining mga tawhana are great-granddaughters, grandsons of believers who accepted the gospel through Saint Thomas. He was transformed. The presence of Jesus Christ changed him from being powerless, from being without hope, without direction in life. Miato siya sa pinakalayo nga lugar ug iyang gidala ang pulong sa Ginoo hangtod karon. In fact, I read that the Christians in Sri Lanka, I think some of you are familiar with that island state, Sri Lanka. The Christians there, they consider Saint Thomas as their spiritual ancestors. The Assyrian church considered Saint Thomas as their spiritual ancestor. The doubting Thomas, the fearful Thomas, was transformed, willing to go anywhere aron lang dalon ang pulong sa Dios. Igsoon, walay makausab kanato gawas lamang sa presensya sa atong Ginoong Hesus. And we can go anywhere. Di ta angay mahadlok because we have the power and we have the purpose. Si David Livingstone, sa dihang batanon pa siya, gusto gyud siya nga magmissionary. Gusto siya moadto sa mga isolated, neglected, and marginalized people groups. Pero doon ay nag-advise sa iya nga, ug moadto ka dito, may po nang naakay gamayng skills. So nag-eskwela siya, nga mahimo siyang medical doctor. So nag-graduate na siya as a medical doctor, he married a very young wife, and they had little children. Onya, nag-apply siya sa mission board nga moadto sa Africa. He was from England or Scotland. Ingon ang mga tao, ngano moadto makag-Africa? Ingon siya, my heart is being led by God para dalon ang iyang pulong dito. Di ba ka mahadlok dito? Ingon pa siya, unsa may kalainan sa mamatay diri og mamatay dito? O may kalainan. Ang importante kung mamatay ko dito, nga gidala nako ang pulong sa Dios. So together with his wife and children, niyato sila sa Africa. Pero pag-abot pag yun nila dito, mao pag yun pag-abot, nagsakit na ang iyang pamilya. Di siguro ka-adjust. Lahi man yun ang kinabuhi sa Europe. Lahi po ng mga virus dito. Lahi po ng mga bakterya. So pag-abot sa Africa, nagsakit ang pamilya. Sa ingon si David Livingstone, uli na lang mo. Og mudagko-dagko na ang mga bata, pwede na nimo kong ubanan diri.
And he stayed in Africa alone. His wife and children were away. Ato siya sa mga village after village, preaching the gospel, healing the sick because he was a medical doctor. Unya katong humana ang mga bata og eskwela, they were on their own. Ni Joy ng iyang asawa. Pag-abot pa lang yun sa asawa, nagsakit na po og namatay. Siya na lang po ang nabilin. And yet it did not stop him to go from one village to another, bringing the gospel of the Lord Jesus Christ. Doon na sa kapanahon nga nagbiyahe sila, naglakaw sila, gi-atake sila og leon, dako kayong leon. Ang iyang mga kauban nanagan, siya ang nabilin, gikunis-kunis siya sa leon. Mailang gani kay naay mga kauban ganing balik, unya ilang gipatay ang leon, but he was mutilated. Grabe ang iyang mga samad. It took months for him to recover. He was disfigured. Ang iyang nawong nausab gyud, pero wala siya maghunong sa pagwali sa pulong sa Ginoo from one village to another. Doon ay panganahon nga gikarga na lang siya. Duyan. Ang mga Afrikano nagduyan sa iya. Unya daay panahon nga gikawat pagyud ang iyang tambal. Kay kinahanglan siya pain reliever. He was in pain. And yet, he was faithful in sharing the gospel to the natives. Kusan niya nakaadlaw, nagluhod si David Livingstone, kay iya mang yung kinaiya, nga magampo siya, magluhod. Gilili siya sa iyang mga kauban, siya, di nato siya samukon kay nagampo si David. Usa ka oras, 2 ka oras, 5 ka oras, 6 ka oras, silang murag sobra na ning iyang ampo. Ilang gipukaw ay tandog ang iyang abaga, wa sila kabalo, patay na siya. He fell down. He was already dead. He lived and died in the presence of his God. So wala pa siya namatay, na siya instruction, you can bury my body in Africa, in England, but my heart should be buried in Africa. And until today, the grave of the heart of David Livingstone is in Africa. A man totally transformed by the presence of his God. Kaniadto powerless ta. Christ has granted us authority and power. Kaniadto, we had no sense of direction. We had no purpose in life. Christ has granted us that because when we serve Him, we serve an eternal God. Dili magbago, dili mausab. O tungod ni ani, andam kita nga itugyan ang atong kinabuhi ngadto sa atong Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin sa matagos sa kanato.